Ikaw bilang isang Pilipino, hindi ka bulag nakikita mo ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi ka bingi, nakakarinig ka kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Ikaw ang mag-decide. Gusto mo ba na kung ikaw ang may kasalanan? Gusto mo bang hatulan ka ng ibang bansa? Kung ang anak mo o relatives mo may kasalanan, gusto mong hatulan sila ng ibang bansa. Hindi ka naman siguro papayag, di ba? So bilang isang Pilipino, magkapit kamay tayong ipaglaban si Tatay Digong dahil illegal po yung Hello, assalamualaikum. Magandang araw po sa ating lahat. Ako bilang isang Pilipino, ako po ay magbibigay ng aking opinion or aking hinanaing dahil sa pag-aresto nila kay Tatay Digong. Ang pag-aresto nila kay Tatay Digong ay labag po sa ating batas yan at marami pong mga lawyer ay nakakapagsabi na labag po sa ating batas. Dahil yung ICC, inaresto si Tatay Digong, galing po siya ng Hong Kong. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na ibinigay or inihatol ng ICC, International Criminal Court. Bakit papayag ba kayo na ang Pilipino, ang mga Pilipino ay ibang bansa ang maglilitis? Paano naman yung mga law, yung mga law na ipinasa ng Kongreso, yung ipinasa ng ating gobyerno, kung hindi yung batas natin ang susundin natin? Si Tatay Digong, inaresto siya gamit ang warrant of arrest ng ICC. Para saan? Para saan yung mga ginawa ng mga gobyerno natin, ng mga law natin? It is against the law yung pag-aresto nila kay Tatay Digong. Kahit mga expert na lawyer dyan sa Pilipinas, maling-mali po yung pagbigay nila ng warrant kay Tatay Digong kasi may sarili tayong batas. Pero bakit nanggaling sa ICC, International Criminal Court, yung maghahatol? Papayag ba kayo na ang ibang lahi or ibang bansa ang maghahatol sa kapwa nating Pilipino? Again, sa loob ko, masama ang loob ko dahil sa dinami-dami ng ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas, yung panahon ng pandemya, ito ay kinaharap ng buong mundo. Nakaligtas ang Pilipinas sa pandemya na yan dahil sa power ni Tatay Digong na makipagnegosasyon sa ibang bansa at makabili siya ng gamot para hindi maapektuhan ng buong bansa. Nasa mga ibang bansa, wala silang kakayahan makakuha ng mga gamot or makaprovide ng kanilang pangangailangan. Pero si Tatay Digong, niligtas niya ang Pilipinas sa pandemyang ating kinaharap in the past years. Pangalawa, binigyan niya ng boses, binigyan niya ng protection yung mga OFW, especially sa Middle East, na maraming naabuso, maraming inaate. Binigyan niya ng prioridad na mabigyan ng protection ng mga OFW. Nung siya presidente, may isang Filipino, nahatulan siya ng death penalty sa UAE, United Arab Emirates. Ano ang ginawa ni Tatay Digong? Pumunta siya doon sa UAE para sunduin yung Pilipino. Nakiusap siya, nakipag-agreement siya sa kataas-taasan ng hukuman doon sa UAE. So napauwi yung hahatulan na OFW. Nabigyan ng prioridad yung mga OFW, bigyan sila ng protection. At hindi lang yan, marami siyang magawa. Binigyan niya ng extension ng yung passport, naging 10 years, mga driver's license, kung ano-ano pa pinagawa, yung mga branch, yung Manila na dati madumi, pinalinis. Tapos yung mga gumagamit ng ganon, medyo natahimik sila or hindi sila masyadong nagagamit ng mga bawal na gamot. Yung mga gustong gumawa ng krimen, medyo inaalmahan nilang sarili nila dahil ayaw nilang makulong or ayaw nilang matugis or etc. Pero bakit ganon? Sa dinami-dami na ginawa ni Tatay Digong at saka matanda na siya. Ang ganda, ang laki ng nai-invest niya sa Pilipinas bago siya mapalitan as a president. Sa dinami-dami ng president na dumaan, siya lang yung naging concern na dapat yung si Marcos Sr. siya ay malibing sa doon sa libingan ng mga bayani. Bakit ginawa ba yun ng mga past president? It's because kinukonsidera niya yung tao. Naupo siya sa Malacanang na ang tanging hangad lang niya is yung kaligtasan ng kapayapaan ng Pilipinas.
Hindi ko siya kaano, bilang isang Pilipino, ako ay nagmumungkahi na maling-mali yung pag-aresto nila. Kasi bakit may batas ang Pilipinas? Bakit batas ng international ang magde-decide na kasuhan o kaya ikulong ang isang Pilipino? Nasaan ang mga Pilipino? Nasaan yung mga supporter ni Tatay Digong? Nasaan kayo? Bakit hindi natin hayaan na yung batas natin or yung gobyerno natin ang mag-usisahin yung kung ano man ang dapat kaharapin ni Tatay Digong? Bakit natin papayagan yung International Criminal Court na siya ang mag-decide sa ating batas? Kung ganyan, gusto nating magpaalipin sa ibang bansa. Alipin na nga ang Pilipinas. Dahil hanggang ngayon, hawak pa rin natin ang pangalan ng Pilipinas na ang dating Pilipinas ay maharlika. Hahayaan na lang natin o si Tatay Digong lang talagang puntirya? Siya lang ba talagang puntirya? Kung hahayaan natin ang ICC na pumasok sa Pilipinas, sila na lang lahat ng magtugis ng kasalanan natin. Sila na lang mag-decide, wala na mga Supreme Court natin, wala na yung mga korte na yan. Sila na ang mag-decide. Yun yung gusto nating mangyari, di ba? Kasi pinayagan natin na ang ICC, yung siyang magbigay ng warrant, na yung mga Pilipino naman, ng mga pulis, yung kung ano-ano, pinayagan nyo naman. Hindi ba kayo proud as a Filipino? Hindi ba kayo proud na may sarili tayong bansa, may sarili tayong mga law, may sarili tayong mga panuntunan? Ba't hahayaan pa natin na ang International Criminal Court ang magdikta sa ating batas? Bilang isang Pilipino o ikaw na nandiyan sa Pilipinas, anong masasabi mo? Gusto mo ba na kung ikaw ay may kasalanan, gusto mo bang yung batas ng ibang bansa, yung International Criminal Court, yun ang sundin mo at hindi ang batas ng Pilipinas? Bilang isang Pilipino, kung ikaw ay nagmamalasakit sa iyong bansa, gusto mo ba na ang ibang bansa ang maglitis sa kahit sino mang kaso dyan sa Pilipinas? Para saan ang mga ginawa nilang law para sa atin? May sarili tayong batas. Bakit pa tayo? Why am I here? Bakit I am here because I love my country. Bakit natin papayagan ang ibang bansa na maglitis kay Tatay Digong? Sa mga supporters ni Tatay Digong, please support him. Kasi matanda na siya, kawawa siya. Dahil siya lang ang pinakamalakas. Malakas siya actually, malakas siya dahil sa election. Ba't hindi pa nila ginawa noon? Bakit ngayong election pa? Ang tagal-tagal nung medyo malakas pa siya, bakit hindi nila ginawa noon? Bakit ngayong election pa? Dahil ayaw nila, dahil ang alam nila, si Sara Duterte mananalo. So, dahil sa election, kaya nila ginagawa to. Ngayon kabayan, bilang Pilipino, pag-isipan mo, sa paparating na halalan, dahil yung nangyari kay Tatay Digong, former President Rodrigo Duterte, kaya nila pinipilit na ganito or whatever na gawin para masira ang image ng anak ni Sara Duterte. It's because of dahil sa election. Ikaw bilang isang Pilipino, hindi ka bulag, nakikita mo ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi ka bingi, nakakarinig ka kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Ikaw ang mag-decide. Gusto mo ba na kung ikaw ang may kasalanan, gusto mo bang hatulan ka ng ibang bansa? Kung ang anak mo or relatives mo may kasalanan, gusto mong hatulan sila ng ibang bansa, hindi ka naman siguro papayag, diba? So bilang isang Pilipino, magkapit-kamit tayo ipaglaban si Tatay Digong dahil illegal po yung pag-arrest sa kanya na at saka wala na tayo sa ICC, nag-refuse na ang ICC before. Si Tatay Digong pang presidente, umalis na siya, pinansilan niya ang pagiging member natin sa ICC, so walang rights ang ICC na pumasok sa Pilipinas. Kahit sinong bansa, walang rights silang hatulan ang ating mga kapwa Pilipino. Kung isa ka sa mga supporters ni Tatay Digong, pa-hashtag PRO Duterte Tatay Digong, pa-share na rin po para magkapit kamay tayong ipaglaban ang rights nating mga Pilipino, ang rights nating Pilipino laban sa mga makakaliwa o sa mga gustong magpasakop sa Pilipinas.
Yun lamang po. Maraming salamat.